Si Ji-hoon ay nahaharap sa pinakamasamang sandali ng kanyang buhay, ang kanyang dangal at dignidad ay naduraj. Lumuhad siya sa harap ng kanyang kaaway, nawala ang kanyang karangalan sa harap ng kanyang paboritong babae, at ang pinakanakakahiya ay siya pang kaaway ang nagdepensa sa kanyang dangal. Sa pag-alala sa lahat ng ito, unti-unting bumabagsak si Ji-hoon mula sa loob ngunit nakatagpo siya ng isang video mula kay Chicken Brother na nagbigay sa kanya ng lakas. Sa video, sinasabi na kung may isang tao na nag-eensayo sa isang tiyak na paraan sa loob ng isang buwan, maaari silang maging handang makipaglaban sa mga ordinaryong tao. Sa training video ni Chicken Brother, nagpasya si Ji-hoon na palakasin ang kanyang pisikal na lakas. Ang unang hakbang ay ang bumuo ng isang malakas na katawan. Si Ji-hoon ay nagsisimulang kumain ng mas maraming protina araw-araw upang makabuo ng kanyang mga kalamnan. Dahil ang pagkakaroon ng mga teknik ay hindi sapat, kailangan din ng isang malakas na katawan na kayang tumagal ng mga saksak. Dahil ang mahal na protein powder ay lampas sa kanyang budget, nagsimula siyang gumawa ng karne na pasta at inumin ito na parang likido. Ang pangalawang hakbang ay lakas ng isipan. Ang pag-inom ng protina ay hindi sapat para makabuo ng mga kalamnan. Mahalaga rin ang tamang weight training. Pinipilit ni Ji-hoon ang kanyang kalooban at itinutulak ang kanyang katawan sa mga hangganan nito araw-araw. Ang pangatlo at pinakamahalagang hakbang ay ang pagtaas ng tibay. Ayon kay Chicken Brother, ang pinakamahusay na paraan para bumuo ng stamina ay ang paglangoy. Ngunit, hindi makakapunta si Ji-hoon sa swimming pool dahil may mga babae doon at hindi siya komportable. Kaya pupunta siya sa pampublikong paliguan at maliligo ng maraming oras. Hindi lang siya basta lumalangoy. Itinatali niya ang kanyang mga kamay, hinahampas ang kanyang kamao, at lumalangoy upang mapalakas ang lakas at tibay. Pero sinasabi sa kanya ni Chicken Brother na kahit mag-ehersisyo siya ng isang buwan, hindi gaanong magbabago ang kanyang katawan tulad ng inaasahan niya. Kaya kailangan din niyang matutunan ng isang teknika. Isang beses, tinanong ng isang mamamahayag ang isang champion sa laban kung ano ang pinakamahusay na teknik sa paglaban kung ang isang mahina ay atakihin ng isang bully. Hindi sinabi ng champion na boxing o martial arts. Sa halip, sinabi niya na ang pinakamahalagang teknik ay ang sipa sa binti. At ngayon, ang espesyal na teknik na ito ang ituturo ni Chicken Brother kay Ji-hoon. Ang kwento ay nagsisimula sa paaralan ni Ji-hoon, kung saan isang batang lalaki na nagngangalang Baego ay may napakalaking tagasunod na 700k. Araw-araw pinipilit ni Baego si Ji-hoon na maglagay ng makeup para sa payaso at dinala siya sa kanyang livestream upang aliwin ang kanyang mga tagapanood. Isang araw sa isang lunch break, nakakuha si Baego ng donasyon na 30,000 yun, pero hindi niya binigyan si Ji-hoon ng kahit isang sentimos mula dito. Sa katunayan, kung ipahayag ni Ji-hoon ang kanyang emosyon sa maling paraan, maaari pa siyang masaktan. Pagkatapos ng tanghalian, pumunta si Ji-hoon sa banyo para hugasan ang kanyang clown makeup at nagtatanong kung bakit. Napaka hindi patas ng mundo sa kanya. Si Baego, na isang tanga, ay kumikita ng libu-libong piso sa simpleng live streaming. At isa pang bata, si Lu Mei, ay sumisikat dahil lang sa kanyang hitsura. Pero si Ji-hoon ay walang pera, walang talino, at walang kinabukasan. Pagbalik ni Ji-hoon sa klase, sinipa siya ng isang bully, si Huang Mao, sa tiyan at sinimulan siyang bugbugin ng malakas. Si Huang Mao ang cameraman ni Baego, at dahil dito, mayroon din siyang magandang reputasyon sa klase. Para sa kanya, ang makasama si Baego ay isang kapaki-pakinabang na kasunduan. Sa kabilang banda, pinapabura ni Lu Mei si Baego dahil minsang na-livestream siya nito, na agad na umabot sa maraming tao, at kumita rin siya ng pera. Si Huang Mao ay nag-isip din tungkol sa pagkuha ng pera, pero hinarang ng kanyang mga magulang ang kanyang account dahil naubos na niya ang lahat ng pondo ng pamilya. Nang bumulusok ang isang ideya sa kanyang isip, magagamit niya ang account ng ina ni Ji-hoon para kumita ng pera. Si Ji-hoon ay galit sa loob, pero ang kanyang ina ay nasa ospital dahil sa kanser, kaya nananatili siyang tahimik. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa ospital, kung saan nagsisinungaling ang kanyang ina sa kanya, sinasabing bumubuti ang kanyang kalusugan at mauuwi na siya sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, nagsisinungaling din si Ji-hoon sa kanya, sinasabing maayos ang kanyang paaralan at kumikita siya ng magandang pera. Pero sa totoo lang, mayroon lang siyang 30,000 yuan, na ginastos niya para sa bayarin ng ospital ng kanyang ina, at ngayon ay wala na siyang natirang pera.
Si Ji-hoon ay nagtatrabaho sa isang fast food na restaurant kung saan nagtatrabaho rin ang kanyang crush na si Bao Wei. Basta't nakikita siya mula sa likod, masaya si Ji-hoon. Pero dumating si Bae-go at nagsimulang gumawa ng video kay Bao Wei, na ang layunin ay maging viral. Palihim siyang nagsimula ng live streaming at hiniling ang numero ni Bao Wei. Nagpanik si Ji-hoon pero nagdesisyon siyang lumaban kay Bae-go. Alam niya na pagbalik niya sa paaralan, mabubugbog siya ng mabuti, pero iniisip niyang walang silbi ang mag-alala dahil lagi namang siya nabubugbog sa paaralan. Gayunpaman, nagbago ang paggalang sa mga mata ni Bao Wei para sa kanya. Sa gabi, pinayagan ni Ji-hoon si Huang Mao na pumunta sa kanyang bahay at pinahintulutan siyang mag-live stream gamit ang kwento ng kanyang ina. Naghanda pa si Ji-hoon ng ramen para sa kanya habang naglalaro si Huang Mao ng PUBG sa live stream. Tapos may isang VIP na manunood na nagsabi na kung makakakuha si Huang Mao ng 30 kills, magdodonate siya ng 30,000 yuan. Nakakakuha na si Huang Mao ng 28 kills, pero ng oras na yun, dinala ni Ji-hoon ang ramen at nahulog ang mouse mula sa kamay ni Huang Mao, na nagdulot sa kanyang matalo sa laro. Umiinit ang ulo ni Huang Mao at nagsimula siyang murahin si Ji-hoon. Pero nang insultuhan niya ang ina ni Ji-hoon, isang kakaibang enerhiya ang pumasok kay Ji-hoon. Kinuha niya ang lalagyan ng kimchi mula sa lupa at itinapon ito diretso sa mukha ni Huang Mao. Nang tumama siya sa lupa, ipinukul niya ang kanyang unang suntok, isang uppercut na parang shoryuken. Ito ang unang laban ni Ji-hoon, at napagtanto niyang hindi gaanong mahirap ang makipaglaban gaya ng inaakala niya. Tumakas si Huang Mao, pero nagkaroon ng malaking problema. Naka-on ang live stream button sa bahay ni Ji-hoon, at ang buong laban ay inere na live. Nang pinatay ni Ji-hoon ang kuryente sa gabi upang makatipid, automatikong naging viral ang laban sa platform. Nang magising si Ji-hoon kinabukasan, patuloy na tumatawag ang kanyang telepono. Tumawag si Huang Mao at sinabing naging viral ang video ng kanyang laban at kailangan itong tanggalin agad. Pero nang tingnan ni Ji-hoon, lampas na sa 1,000,000 views ang video, na nangangahulugang mayroon siyang kumita ng 100,000 yuan. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, agad na pumunta si Ji-hoon sa ospital at binayaran ang bayarin ng kanyang ina. Sa kabilang banda, nakakaramdam ng kahihiyan si Huang Mao sa harap ng lahat sa paaralan habang pinagtatawanan siya. Ngayon, nakatuon siya sa isa pang mahihinang batang lalaki bilang kanyang bagong target. Sinuri ni Ji-hoon ang kanyang platform at nakita niyang umabot na sa 10 milyon ang kanyang mga view, na nangangahulugan na malapit na siyang kumita ng 1,000,000 yuan. Pero bigla, tinamaan siya ng unang suntok. Dumating si Huang Mao at humihingi ng kalahati ng pera. Matapos ang laban sa pagitan ni Ji-hoon at Huang Mao, napagtanto ni Huang Mao na wala siyang makukuhang kahit 1 sentimo. Matapos mapaluhod, umupo siya sa isang bangko kasama si Ji-hoon, ngunit inilabas niya ang kanyang telepono at ay nagpapakita na lihim niyang naitala ang kanilang laban. Sinasabi niyang magaling ang kanyang kakayahan sa pagkuha ng video na kahit ang mga lihim na naitala na video ay mukhang kawili-wili. Kaya, gusto niyang makipag-collaborate kay Ji-hoon at simulan ng isang tamang negosyo sa live streaming ng laban. Nakaramdam si Ji-hoon ng pag-aalinlangan dahil hindi niya kailanman naisip na maaari siyang kumita ng pera sa ganitong paraan. Sa mga sandaling ito, tinanong siya ni Huang Mao kung hindi pa siya kumita mula sa kanyang viral na video. Dahil masyadong mahaba ang proseso, napakahalaga ang pag-aproba ng video, pag-edit, direksyon, at paglikha ng nilalaman. Ipinaliwanag niya na sikat din si Baguette dahil sa napakaganda ng kanyang pagkuha ng video at pagpaplano. Si Ji-hoon ay kailangan lang dumating at si Huang Mao ang bahala sa lahat. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang paghahati ng kita, kung saan unang humiling si Huang Mao ng 70%, na nag-iwan na lamang ng 10% para kay Ji-hoon. Nang walang pag-iisip, tumanggi si Ji-hoon, na sinasabing kung ganon, mas gusto pa niyang magpatuloy sa fast food restaurant. Nang makita ito, agad na binago ni Huang Mao ang kanyang alok sa 70 hanggang 10 na paghahati. Pero sa pagkakataong ito, si Ji-hoon ang nakakakuha ng 70% at si Huang Mao ay 10%. Sa livestream, inalis ni Ji-hoon ang kanyang damit at ipinakita ang mga pasa sa kanyang katawan, na patunay ng pambabullying ni Baguette. Ipinakita niya na si Baguette ay nagpapanggap lamang na magandang estudyante sa harap ng kamera, pero sa totoo lang, isa siyang ligaw na kalye.
Pero nananatiling kalmado si Baguette dahil nalobat ang kanyang telepono at natapos ang live stream. Gayunpaman, handa na sina Ji-hoon at Hwang Mao. Naka-live stream sila ng tahimik mula sa ibang telepono. Ngayon ay nauunawaan ni Ji-hoon na hindi lang basta ang mga tao ay gustong manood ng pangbuli, gusto rin nila ng drama at laban. Pero nang humarap siya kay Baguette, bumagsak ang kanyang tiwala nang makita ang matipuno na katawan at mga tato ni Baguette. Nais niyang may magligtas sa kanya, pero lahat ay nakamasid lang sa palabas. Pagkatapos ay nagbitiw si Baguette ng isang bagay na nagpaalit kay Ji-hoon. Ang pagkakaiba sa lakas ng katawan sa pagitan ni Baguette at Ji-hoon ay sobrang laki na ang laban ni Ji-hoon. Walang epekto, pero talagang nakikilahok ang mga manunood at dumodoble ang bilang ng mga nanunood sa stream. Napagtanto ni Ji-hoon kung ano ang tunay na laban. Nang malapit nang magbigay ng matinding suntok si Baguette, may isang estudyanteng nakatago sa isang sulok ng klase na nagsalita. Sinabi niya kay Baguette na manahimik at huwag siyang istorbohin. Sa una, hindi siya pinansin ni Baguette, pero nang ipakita ng estudyante ang kanyang mukha, nagulat ang lahat. Ang batang yun ay isang profesional na MMA fighter na sikat sa mga bagong fighter. Nang makita ito, agad na umatras si Baguette at iniwan si Ji-hoon. Pagkatapos ng laban na ito, nakakuha si Ji-hoon ng maraming bagong tagasunod na dati ay mga tagahanga ni Baguette. Umuwi si Baguette, relieved na patay na ang kanyang telepono. Kung hindi, lubos siyang mabubulgar ni Ji-hoon. Pero sa sandaling siningil niya ang kanyang telepono at binuksan ang social media, nakakita siya ng mga insulto sa lahat ng dako. Malaki ang pagbagsak ng kanyang mga tagasunod. Kinabukasan, nag-upload si Ji-hoon ng hiwalay na clip ng kanilang viral na laban at naging trending ito. Nakaungkat din ang mga lumang pekeng charity videos ni Baguette at lalong nalantad siya. Dahil dito, halos tapos na ang karera ni Baguette at lalo pang sumikat si Ji-hoon. Diretso siyang nakakakuha ng mahigit 100,000 bagong tagasunod. Sinabi ni Hwang Mao kay Ji-hoon na ang haba ng video ay nakakaapekto sa kita. Dahil naglalagay ng mga patalastas ang platform sa mas mahahabang video, nagreresulta ito sa mas mataas na kita. Kaya, kung nais ni Ji-hoon na bayaran ang mga hospital bills ng kanyang ina, ang susunod na laban ay dapat umabot ng hindi bababa sa 3 minuto. Iniisip ito, naghahanap si Ji-hoon online kung paano matutong mag-self-defense at makipaglaban. Nakakita siya ng isang anonymous na account na gumagawa ng mga tutorial sa laban, pero wala itong mga taga-subaybay. Gayunpaman, naglaro si Ji-hoon ng isang random na video. Isang dayuhan ang nakasuot ng maskara ng manok at nagtuturo siya na ang pinakamahalagang aspeto ng pagkapanalo sa laban ay ang mindset. Ang kanyang unang alituntunin ay, huwag maging emosyonal. Kung ang isang mandirigma ay hindi makontrol ang kanilang emosyon, hindi sila tunay na nakikipaglaban. Nagtatapon lang sila ng sipa sa galit. Kung maiiwasan mong maging emosyonal ang kalaban mo, tumataas ang tsansa mong manalo. Interesado si Ji-hoon dito, pero nang magsimula ang manlalaro na may maskarang manok na magturo ng teknika ng laban na walang sakit, sa tingin ni Ji-hoon, wala itong kabuluhan. Huminto siya sa panunood at natulog. Kinabukasan, pumunta si Ji-hoon upang magbitiw sa fast food restaurant dahil may nais na siyang kumita mula sa fight streaming. Habang tinatanggal niya ang kanyang apron, dumating si Bao Wei at sinabi sa kanya na napaka-impluensyal ng pag-expose kay Baguette. Gusto niyang ibigay kay Ji-hoon ang kanyang contact information. Pagbalik sa paaralan, abala si Ji-hoon sa pag-chat sa kanyang mga bagong taga-subaybay kay Bao Wei. Tapos, lumapit si Hwang Mao at tinanong siya kung anong pakiramdam na may bagong mga taga-subaybay. Sinabi ni Ji-hoon na kumikita lang siya ng mas maraming pera, pero wala siyang nararamdaman na espesyal. Samantala, lumapit ang isa pang sikat na streamer mula sa klase, si Lumei, kay Ji-hoon at nagtanong, magla-livestream ka ba kasama ko? Pero habang nag-e-enjoy si Ji-hoon, bumalik si Baguette sa silid-aralan. Labis siyang galit dahil halos natapos na ni Ji-hoon ang kanyang karera. Ngayon, gusto niyang sirain si Ji-hoon sa kahit anong paraan. Tapos, naaalala ni Ji-hoon ang itinuturo ng Chicken Mask Fighter sa kanya kagabi. Kung mapas emotive mo ang kalaban mo, tumataas ang pagkakataon mong manalo. Nang agad na nag-punch si Baguette, madali itong inididod ni Ji-hoon. Nang makita ito, nagkaroon siya ng kumpiyansa at nagpa siya na seryosong sundan ang training ng Chicken Mask Fighter. Dumating si Hwang Mao na may dalang camera. Napagtanto ni Baguette na kung makikipaglaban siya ngayon,
lalong madudungisan ang kanyang imahen, kaya umalis siya sa silid-aralan. Shocked si Ji-hoon na naiiwasan niya ang suntok. Ngayon, gusto na niyang matuto pa at nagpa siya na seryosohin ang training ng Chicken Mask Fighter. Si Ji-hoon ay handang-handa na para subukan ang mga teknik na itinuro ng Chicken Mask Fighter, si Jige. Ang unang target niya ay ang maliliit na gang na kumuha ng kanyang cellphone. Bani-browse niya ang live stream at nagsimula ng hanapin sila. Ayon sa unang tuntunin ng no pain fight technique ni Jige, unang pinagmamasdan ni Ji-hoon kung aling kamay ang ginagamit ng kanyang kalaban para manghampas. Kung ang kalaban ay kanang kamay, si Ji-hoon ay naghahanap sa kaliwang bahagi upang madaling basahin ang landas ng atake. Karaniwan, ang mga tao na hindi kailanman nagkaroon ng wastong pagsasanay sa martial arts ay sumusugod ng malalawak at di kontroladong mga suntok. Kaya, ang pagpapanatili ng kaunting distansya mula sa kalaban ay nagpapataas ng oras ng reaksyon at nagpapababa ng epekto. Ginagamit ni Ji-hoon ang TR tricks na ito. Kapag dumating ang suntok ng kalaban, pinipigilan niya ito gamit ang kanyang noo dahil ang pinakamalakas na puwersa ay nangyayari sa sandali ng contact. Kung ang noo ay ginagamit bago umabot ang suntok sa pinakamataas na lakas, nababawasan ang sakit. Siniyasat ni Ji-hoon ang kanyang panga, nagtense ang kanyang mga kalamnan, at ginamit ang kanyang ulo bilang armas. Ang epekto ay namumula ang kamay ng kalaban, pero hindi masyadong nakakaramdam si Ji-hoon ng sakit. Sa live chat, may isang batikang manunood na nagsusulat na namamaga ang kamay ng kalaban at malapit na siyang makaramdam ng sakit. Pero sa sandaling yun, dahil sa rush ng adrenaline, mabagal ang pagdating ng sakit. Sa wakas, matagumpay na nakuha ni Ji-hoon ang kanyang telepono, pero ang kanyang mukha ay mukhang kakilakilabot, parang may nagbuhos sa kanya ng ulo ng baboy. Isang linggo ang lumipas, isang maikling clip mula sa kanyang stream ang naging viral at umabot ng 1,000,000 views. Ang kanyang kita ay naaprubahan at siya ay direktang kumikita ng 2,000,000 yuan. Pero nalilito si Ji-hoon dahil kung ang isang view ay nagkakahalaga ng 10 fen, dapat ay mayroon siyang kabuuang 25,000,000 views. Ipinaliwanag ni Huang Mao na ang monetization ng advertisement ay nangyayari lamang kapag ang video ay maayos na naaprubahan. Kung ang pag-aproba ng anumang nilalaman ay naantala, walang kita ang nakakabuo mula sa mga views sa panahong yun. Nauunawaan ni Ji-hoon na kung nais niyang kumita ng mas maraming pera, kailangan niyang lumikha ng mas marahas at matinding nilalaman. Pero talagang tinatanggihan ni Huang Mao ang ideyang ito. Ipinaliwanag niya na sa sistema ng yellow tag ng platform, kung ang isang video ay sobrang marahas o hindi angkop, maaaring i-disable ang monetization nito. Kaya kailangan nilang maingat na gumawa ng bawat video. Pagkatapos ay nakita nila si Lumei na nagla-livestream. Akala ni Huang Mao na sinisikap ni Lumei na akitin ang mga tagahanga ni Ji-hoon sa kanyang panig. Samantala, tumigil si Ji-hoon sa isang tindahan ng fashion kung saan may ipinapakitang stylish na sports jacket. Sa simula, iniisip niyang ang presyo ng jacket ay nasa pagitan ng 30,000 hanggang 40,000 yuan. Pero nang lumapit siya upang tingnan ang presyo, nagulat siya. Ang jacket ay nagkakahalaga ng 140,000 yuan. Gumastos si Huang Mao ng lahat ng kita na naipon niya sa jacket na ito. Nakita ito ni Ji-hoon at napagtanto niyang siya ay yumaman na, pero ang mindset niya ay nananatiling parang mahirap. Tao, nakakuha siya ng notification sa kanyang telepono. Si Bao Wei ay may plano na lumabas kasama siya. Nang makita ito, impulsively siyang bumili ng jacket na nagkakahalaga ng 140,000 yuan. Pero pagkaputok niya sa jacket, nakakaramdam siya ng kakaiba. Hindi pa siya sanay sa pamumuhay ng may bagong pera. Parang iniisip ng mga tao tungkol sa kanya, kaya nag-umpisa siyang mag-live stream. Pero pagkatapos, may ilang tao na nakilala siya at sinabing siya ay isang taong kumikita sa pamamagitan ng pag-expose sa kanyang mga kaklase. Nang marinig ito, lalo pang naging hindi komportable si Ji-hoon. Isang streamer na kilala bilang Red Hair ang kumukuha ng selfies kasama ang kanyang mga tagahanga. Napansin niya ang isang napakaganda at sinusubukan niyang mapansin ito. Ngunit hindi siya pinapansin ng dalaga, dahil siya si Bao Wei, na naghihintay kay Ji-hoon. Napansin ni Ji-hoon na ang jacket na binili niya nang biglaan at ang suot ni Bao Wei ay magkapareho, na nagbibigay sa kanila ng hitsura na parang magkasintahan. Dinala ni Bao Wei si Ji-hoon sa isang mamahaling kafe. Sa kafe, nagsimula ang mga tao na magchismis nang makita si Ji-hoon at Bao Wei.
Isang lalaki ang nagkomento, napakaganda ng dalaga, ngunit nakadate siya ng napakaikling lalaki. Hindi ba nakakahiya para sa kanya? Nang marinig ito, lalo pang naging nerbyoso si Ji-hoon at inalis ang kanyang jacket para hindi sila magmukhang magkasintahan. Nang marinig ang lahat ng ito, tahimik na napansin ni Bao Wei na nakakaramdam ng kawalang katiyakan si Ji-hoon. Nang umupo sila sa mesa, magaan na tinanong ni Bao Wei si Ji-hoon tungkol sa kanyang mga hilig at gusto. Ngunit nananatiling tahimik si Ji-hoon at nagbibigay lamang ng pangkaraniwang mga sagot. Nakita ito ni Bao Wei at siya ay nadismaya at nagsimulang umalis. Nang maglaon, sa wakas ay ipinahayag ni Ji-hoon ang kanyang tunay na nararamdaman. Wala akong espesyal na interes. Panuurin ko lang ang mga random na video, wala akong kaibigan, at madalas akong nasa bahay. Pero gusto ko talagang makasalo ng hapunan kasama ka. Ang ganda-ganda mo na kapag nasa harap kita, hindi ko nga maayos na makakain. Nang marinig ito, ngumiti si Bao Wei at nawala ang awkwardness sa pagitan nila. Naglakad sila sa parke at hindi sinasadyang nabanggit ni Bao Wei na may matagal na niyang kaibigan sa pagkabata na malapit. Sinasabi niyang naging malapit sila ng kanyang kaibigan na si Jin Wenqing noong sila ay nasa paaralan, pero nawala sila. Kumontak pagkatapos ng ilang panahon. Nagulat si Ji-hoon dahil si Jin Wenqing ang MMA fighter mula sa kanyang klase. Oh, kilala mo siya? Tanong ni Bao Wei nang walang paalang. Nag-atubili si Ji-hoon at sinabi, oo, medyo. Pagkatapos ay umiikot si Jin Wenqing at sinabi, sa totoo lang, mahusay ka sa laban. Nanunood ako ng iyong mga live streams. Napakamatalino ng forehead block strategy na ginamit mo. Pero sa tingin ko ay nagtago ka ng ilang galaw sa layunin lang para sa palabas. Nagulat si Ji-hoon. May iba bang nakakaalam ng teknik ni Jish? Umalis si Jin Wenqing, pero nagsimula si Ji-hoon na magkaroon ng mga bagong pagdududa. Epektibo ba talaga ang training ni Jish? At may iba bang natututo ng kanyang mga lihim na pamamaraan? Habang iniisip ni Ji-hoon ang lahat ng ito, napansin niya ang isang kakaiba. Nagtatago si Huang Mao sa likod ng isang palumpong, lihim na nagla-livestream. Agad siyang nahuli ni Ji-hoon, pero napansin niya na namumula at namamagang ang mukha ni Huang Mao dahil sa pagkakapalo. Habang sinusubukan ni Ji-hoon na intindihin ang lahat ng ito, si Bage ay naghatid ng isang malakas na sipa, itinapon si Huang Mao palayo at lumitaw kasama ang kanyang grupo. Kasama niya ang dalawang ibang mga masasamang loob na hindi pa lumabas sa kanyang mga livestream. Sinabi ni Ji-hoon kay Bao Wei na umalis, pero wala nang ibinigay na pagkakataon si Bage. Nais ni Ji-hoon na salakayin si Bage ng impulsively, pero naaalala niya ang isang mahalagang piraso ng payo mula kay Jish. Huwag kailanman makipaglaban sa galit, o mawawalan ka ng kontrol sa iyong emosyon. Gusto ni Ji-hoon na i-provoke si Bage upang mawalan ito ng kontrol, ngunit naalala niya ang ibang bagay. Sinabi ni Jish sa kanyang mga video na kung umaasa ka ulit sa no-pain fight technique matapos gamitin, ikaw ay isang idiot, dahil madaling masira ang teknik na ito gamit ang uppercut. Pero ang problema ni Ji-hoon ay limitado lamang ang napanood niyang mga aral ni Jish. Kaya, wala siyang ibang epektibong paraan upang harangan ang mga atake ni Bage. Ang tanging natirang opsyon ay tanggapin ang mga tama. Live streaming si Bage at pinipilit si Huang Mao na hawakan ang kamera. Pagkatapos, sa wakas ay tumutol si Bao Wei at malakas na sinampal si Bage. Nang makita ito, lalo pang nagalit si Bage. Inilayo niya ang kamera at sinabing diretso na niyang paparusahan si Bao Wei. Isa na lang ang natitirang opsyon ni Ji-hoon, ang isakripisyo ang natitirang karangalan. Agad na inalis ni Ji-hoon ang kanyang pantalon. Ito ay isang hakbang na maaaring agad na magbawal sa live streaming account ni Bage dahil, ayon sa mga patakaran ng plataporma, ang pagpapakita ng ganitong hindi na angkop na nilalaman ay nagdudulot ng permanenteng pagbabawal. Si Bage ay nagulat at umatras, ngunit dumating si Jin Wenqing, na isang umuusbong na bituin sa MMA. Matapos mapanood ang live stream ni Bage, naubos na ang paggalang ni Ji-hoon sa sarili, pero ang pagdating ni Jin Wenqing ay lubos na nagbago sa sitwasyon. Walang kahirap-hirap na tinalo ni Jin Wenqing si Bage at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay tinanong niya si Bao Wei kung ayos lang siya, pero ang mga mata ni Bao Wei ay nakatuon kay Ji-hoon. Nauunawaan ni Jin Wenqing na ang pinakamalaking insulto para kay Ji-hoon ay ang makita na ang babaeng gusto niya ay nasa ganitong sitwasyon.
Kaya naman, direkta niyang hinawakan ang kamay ni Bao Wei at umalis kasama siya. Si Ji-hoon ay lubos na nawawasak sa loob. Isang maliit na batang babae na may maikling buhok na lihim na nanonood kay Ji-hoon ay nagsimulang umiyak dahil alam niyang gaano kasakit para sa isang tao na sirain ang sariling dignidad para lamang makapagpatuloy. Matapos ang nakakasakit na talo na ito, binago ni Bagay ang kanyang taktika. Ngayon ay nagpapakita siya sa mga pang-araw-araw na livestream at nakikipaglaban lamang sa mga trolls, agresibong binibira ang mga ito. Ang bagong lapit na ito ay humihikayat ng mga bagong tagahanga. Ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang target ay hindi si Ji-hoon, kundi si Huang Mao. Tumigil si Ji-hoon sa pagpasok sa paaralan. Kahit si Bao-wei ay hindi makontak siya dahil isa na lang ang kanyang ginagawa, ang pagsunod sa training ni Jiga. Ayon sa mga bagong aral ni Jiga, kailangang mag-ensayo si Ji-hoon ng 1 buwan. Pagpapaunlad ng kalamnan, nagsimula si Ji-hoon na kumain ng maraming protina hanggat maaari at sinubukan na gawing isang human shield ang kanyang katawan. Pagsanay sa lakas ng loob. Hindi sapat ang basta pagkain ng protina. Kaya't araw-araw siyang nag-B-weights at resistance training. Pagsasanay sa stamina. Ang pinakamainam na workout para sa stamina ay ang paglangoy. Kaya't lumalangoy siya ng maraming oras, pero hindi sa pampublikong pool kasi sobrang daming tao at hindi siya komportable. Pero sinabi ni Jiga sa kanya ang isa pang mahalagang bagay. Kahit na mag-ensayo ka ng 1 buwan, hindi magbabago ng malaki ang iyong katawan o stamina. Kailangan mo ring matutunan ang mga teknik sa pakikipaglaban. Isang beses, tinanong ng isang mamamahayag ang isang kampyon sa pakikipaglaban kung ano ang pinakamahusay na teknik para sa isang baguhan na binubuli. Hindi sinabi ng kampyon na boxing. Sinabi niya na ang pinakamainam na teknik ay ang calf kicks. Ngayon, nagsimula si Jiga na turuan si Ji-hoon ng calf kick technique. Matapos ang 1 buwan ng pagsasanay, handang-handa na si Ji-hoon. Sa kabilang banda, si Huang Mao ay binubugbog ni Bagay araw-araw sa paaralan. Plano ni Bagay na tawagan si Ji-hoon sa isang live stream para umabot sa 100 milyong views. Kung umabot ang bilang ng kanyang subscriber sa 1 milyon, muli niyang gagawing cameraman si Huang Mao. Pumunta si Huang Mao sa ospital at sinubukang kunin ang address ng ina ni Ji-hoon. Una, nagsinungaling siya, sinasabing siya ay matalik na kaibigan ni Ji-hoon at labis na nag-aalala para sa kanya. Pero hindi ito naniwala ang ina ni Ji-hoon. Gayunpaman, sa wakas ay nakuha ni Huang Mao ang address ni Ji-hoon. Pero kinaumagahan sa paaralan, nagsinungaling siya kay Bagay, sinasabing hindi nandoon si Ji-hoon. Sa totoo lang, nagsimula ng igalang ni Huang Mao si Ji-hoon at ayaw na niya itong makisangkot sa mga hindi kinakailangang laban muli. Pero hindi ito tinanggap ni Bagay. Umiinit muli ang ulo ni Bagay at sinasaktan si Huang Mao habang hinahamon si Ji-hoon sa livestream, sinasabing kung talagang nagmamalasakit siya sa kanyang mga kaibigan, dapat siyang dumating at labanan siya. Pagkatapos, sa wakas ay dumating si Ji-hoon sa pintuan ng silid-aralan. Itinapon niya ang kanyang cellphone kay Huang Mao at sinabing simulan ng livestream. Ito ang magiging tunay kong laban. Nabigla si Bagay. Pero ngayon, may bagong tiwala si Ji-hoon. Nakikita sa kanyang mukha na sa pagkakataong ito, magkakaroon ng pagbabago. Pero sa totoo lang, labis siyang kinakabahan sa loob. Ang mga linya na kanyang sinabi ay nakasulat na sa kanyang kamay bago pa man upang magmukhang kampante. Ang hamon niya ay nagpapagalit kay Bagay. At sa sandaling umatake si Bagay, ginagamit ni Ji-hoon ang kanyang teknik na walang sakit na labanan. Natutuwa si Bagay dito dahil, matapos ang huling livestream, alam ng lahat na pwedeng maputol ang teknik na ito gamit ang uppercut. Pero hindi napapansin ni Bagay na ginagamit ni Ji-hoon ang teknik na ito bilang bitag sa oras na ito. Sa sandaling maliit ang tingin ni Bagay kay Ji-hoon, nakakuha si Ji-hoon ng mababang sipa. Sa una, tumatawa si Bagay dahil akala niya ay mali ang sinisipa ni Ji-hoon. Karaniwang tumatama ang mababang sipa sa hita. Pero pagkatapos ay may isang matandang tagahanga ng laban na nasa live chat kanina ang nagkomento, iyon ang tamang sipa. Hindi niyo alam ang tungkol sa labanan. Kumpirmado rin ito ni Jin Wenqing, ang MMA fighter. Sabi niya na ginamit ni Ji-hoon ng tama ang teknik ng low kick sa propesyonal na antas. Iba ito sa tradisyonal na low kick na dahan-daang bumubuo ng sakit. Ang calf kick ay nagdudulot ng tuwirang sakit. Una, tumatawa si Bagay. Pero nagsisimula siyang makaramdam ng matinding sakit sa kanyang mga binti.
Nauna nang nahulaan ni Jin Wenqing na pagsasamahin ni Ji-hoon ang walang sakit na teknik sa labanan at ang calf kick. Patuloy na ginagamit ni Ji-hoon ang calf kicks, at nagsimula ng iwasan ito ni Bage. Si Huang Mao, na nagla-livestream, ay nagulat at sumigaw, "Bro, ito na ang susunod na antas ng laban." Ngunit bigla ay may problema. Sa wakas ay naisip ni Bage kung paano umatake pabalik at nabasag ang estratehiya ni Ji-hoon. Nag-umpisa na ring mangutya ang mga tao kay Ji-hoon. "Isa lang bang galaw ang natutunan mo sa isang buwan?" Pero mayroon ng sagot ang mga turo ni Jiga. "Kung isa lang ang galaw na natutunan mo, mas mataas ang tsansa na mabaligtad ka. Pero kung may pangalawang galaw ka, posibleng magkaroon ng di inaasahang atake." At nangyari nga iyon. Pinabuti ni Ji-hoon ang lakas ng kanyang suntok sa pamamagitan ng pagsasanay sa paglangoy. Nakapagbigay siya ng malakas na suntok at napabagsak si Bage. Ang dalawang tauhan ni Bage ay handang umatake kay Ji-hoon. Pero nag-intervene si Huang Mao. Huminto ang mga tauhan ni Bage, hindi dahil kay Huang Mao, kundi dahil nakatayo si Jin Wenqing sa likuran. Pagkatapos nito, tumigil si Bage sa pagpasok sa paaralan. Opisyal na nawawalan siya ng kasikatan at kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, bumili si Ji-hoon ng bagong damit na nagkakahalaga ng 180,000 yuan para sa kanyang ina gamit ang perang kinita niya. Dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina sa presyo, tinanggal niya ang price tag at sinabi sa kanya na nakuha niya ito ng mura sa online sale. Pagkatapos, nabanggit ng kanyang ina na may kaibigan na dumating sa kanilang bahay. Si Huang Mao, na patagilid na nakikinig sa labas, agad na nakaramdam ng pagkahiya. Sa wakas, naisip ni Ji-hoon na ang live streaming na nakabatay sa laban ay isang napakakumikitang larangan. Mula sa isang laban na clip, siya ay direktang kumita ng 1,000,000 yuan. Kaya, opisyal na nagsimula siya ng mga street fight streams. Isang araw, may isang tagahanga na nakipag-ugnayan sa kanya at sinabi na isang ibang boxinger, na dati ng propesyonal, ay nanghihingi ng pera mula sa mga estudyante sa paaralan araw-araw. Kapag kinukuha ng taong ito ang pera mula sa isang tao at tumanggi sila, binubugbog ng kanyang kaibigan. Kaya, hindi nila ginagamit ang pisikal na puwersa kundi ang psikolohikal na pang-aabuso. Iniisip ni Ji-hoon na perpekto ito para sa nilalaman. Pero bago simulan ng stream na ito, iminungkahi ni Huang Mao na maghanap ng propesyonal na video editor. Dahil kung paulit-ulit na nailalathala ang parehong uri ng nilalaman, maaaring magsawa ang mga manunood. Balak ni Ji-hoon at Huang Mao na kumuha ng video editor sa pamamagitan ng live stream. Sa hindi inaasahang paraan, isang tao na mahilig sa laban at aktibo sa kanilang stream kanina ang nag-apply. Nang magkita sina Ji-hoon at Huang Mao sa taong ito, sila ay nagulat. Ang taong nag-usap tungkol sa mga online na laban ay talagang isang napakakyut na babae. Agad na namangha si Huang Mao at nagsimulang mag-isip tungkol sa kanilang magiging bachelor pad. Pero nanatiling nakatuon si Ji-hoon. Gusto niyang suriin ang kasanayan ng babae. Ipinakita ng babae kay Ji-hoon ang kanyang inedit na bersyon, na napaka-professional at nakakaengganyo. Ginawa niyang kawili-wili ang intro at isinama ang mga komento mula sa live chat sa edit. Gustong-gusto ni Ji-hoon ang edit, pero nakakaramdam siya na may kulang. Pagkatapos, kalmado niyang inihayag ang isang nakakagulat na bagay. Nadobol ang oras na kailangan ko para i-edit ang mga video mo kasi kapag tinatanggal mo ang pantalon mo, masyadong maraming buhok sa katawan ang nakikita. Gusto ni Ji-hoon na malaman ang isa pang bagay. Bakit ang ganitong talentadong babae ay hindi nagtatrabaho sa isang malaking creator? Ipinaliwanag ng babae na noong una niyang nakita si Ji-hoon, nakikipaglaban siya laban kay Bage. Alam niyang madali siyang matatalo, pero laban pa rin siya. Sa panahong yun, napagpasyahan niyang interesante si Ji-hoon at nais niyang malaman pa ang tungkol sa kanya. Nang sumunod, sinimulan niyang panoorin ang mga live stream ni Ji-hoon at sa kalaunan ay nagsimula siyang lihim na sumubaybay sa kanya. At ngayon, opisyal na siyang naging bahagi ng editing team ni Ji-hoon. Ipinahayag ng babae ang pangalan niya, Q Tian. Opisyal na tinanggap ni Ji-hoon siya. Pagkatapos nito, plano ni Ji-hoon at ng kanyang koponan ang kanilang susunod na laban. Kailangan nilang targetin ang isang fighter sa Taekwondo na si Chung Tae-chun, na isang dating propesyonal na mandirigma. Sobrang excited si Huang Mao sa simula dahil, ayon sa kanya, mahina ang Taekwondo na estilo ng laban.
Pero ipinaliwanag ni Q-Tian sa kanya na mayroong dalawang uri ng Taekwondo, isa na nakabatay sa puntos at isa na full combat mode. Ekspertong-eksper si Chung Tae-chun sa full combat mode. Ang pinakamakapangyarihang galaw niya ay ang spinning back kick. Naging nerbyoso si Ji-hoon nang marinig ito. Pero dumating ang susunod na training video ni Jige. Paano talunin ang mga mandirigma ng Taekwondo? Nilalayo ni Huang Mao na subaybayan si Chung Tae-chun. Si Chung Tae-chun ay isang mapanganib na tao na pinapahirapan ang mga tao para sa kasiyahan. Nang alap siya noon ng 1,000,000 yuan mula sa isang bata. Pero ang tunay niyang motibo ay hindi para kumuha ng pera. Gusto lang niyang magkaroon ng dahilan para mas mapahirapan pa ang bata. Si Huang Mao, na lihim na sumusubaybay kay Tae-chun, ay labis na natatakot pagkatapos makita ang lahat ng ito. Naisip niya pa ang isang bagay. Kung makikipaglaban si Ji-hoon kay Tae-chun, ang unang matatalo ay si Huang Mao. Hindi direktang inaatake ni Tae-chun ang target. Palagi muna niyang pinapahirapan ang mga kaibigan ng target o mga tao sa paligid nito. Si Huang Mao ay lihim na nagmamasid sa lahat. Pero biglang tumingin si Tae-chun direkta sa kanya. Agad na umatras si Huang Mao at parang nakatakas. Pagbalik niya, sinabi ni Huang Mao kay Ji-hoon ang lahat. Sa simula, akala nila ligtas sila, pero mali sila. Sa totoo lang, alam na ni Chung Tae-chun na si Huang Mao ay naka-unfollow sa kanya. Sinasadya niyang sinusundan si Huang Mao para makita kung anong plano ang ginagawa nito. Pagkatapos, direktang lumapit si Tae-chun kay Ji-hoon at inalok siya ng isang usapan. Gusto ko ang iyong live streaming account. Kung hindi mo ito ibibigay sa akin, bubugbugan ko si Huang Mao araw-araw. Ngayon, malinaw na nauunawaan ni Ji-hoon ang pagkakaiba ng isang profesional na mandirigma at isang casual na mandirigma. Sinubukan ni Ji-hoon ang estratehiyang calf kick, pero madali itong na-counter ni Chung Tae-chun. Nang ma-realize niyang hindi niya kayang talunin si Chung Tae-chun sa pisikal, handa na si Ji-hoon na isuko ang kanyang account. Pero asa bahay ang cellphone ni Ji-hoon, kaya humihingi siya kay Tae-chun ng kaunting oras. Si Huang Mao ay nasa ospital at ang dilema ni Ji-hoon. Sa isang back kick, nabasag ni Chung Tae-chun ang mga buto ni Huang Mao. Agad siyang na-hospital. Sa wakas ay naisip ni Ji-hoon na hindi niya kayang manalo sa laban. Kaya't handa na siyang ibigay ang kanyang account kay Tae-chun. Pero labis na nadismaya si Huang Mao sa desisyong ito. Sabi niya, ikaw yung parehong tao na humarap kay Bage. Ikaw ang parehong tao na handang makipaglaban at ngayon ay ibinibigay mo ang iyong dignidad. Sinasabi ni Ji-hoon, ang dignidad ay hindi nakakabusog. Sinasabi niyang hindi niya kayang labanan ang isang halimaw. Umiwas si Ji-hoon sa ospital, pero dumating si Q-tian at nagsimula siyang makasama si Huang Mao. Sinabi ni Huang Mao sa kanya na ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan sa harap niya. Pagkatapos, narinig ni Ji-hoon si Huang Mao na umiiyak sa labas at nagbago ang isip niya. Pumunta si Ji-hoon sa isang gaming arcade kung saan kadalasang naglalaro si Chung Tae-chun ng mga fighting games. Sadya niyang nilabanan si Tae-chun sa isang online game. Palaging pinipili ni Chung Tae-chun ang karakter na Taekwondo. Si Ji-hoon ay madaling tinalo si Tae-chun sa laro at tahasang sinabi, ang Taekwondo ay isang mahina martial art. Nang marinig ito, nagalit si Chung Tae-chun. Sinabi ni Ji-hoon sa kanya na ibibigay niya ang kanyang live streaming account, pero may isang kondisyon. Bigyan mo ako ng 1 buwan. Muli nang nagsimulang manood si Ji-hoon ng mga video ni Jige. Sabi ni Jige, isang normal na tao ay hindi matatalo ang isang profesional na fighter ng Taekwondo. Pero kung aalisin ang mga patakaran sa ring, maaaring makontrol ang laban. Ang pangunahing estratehiya ni Jige ay, ang pinakamainam na paraan para talunin ang mga fighter ng Taekwondo ay pigilan ang kanilang mga sipa. Sabi ni Jige, kung makikipaglaban ka sa isang maliit at madulas na lugar, hindi maayos na magagamit ng mga fighter ng Taekwondo ang kanilang mga teknik. Si Ji-hoon ay naghihintay ng maulan na araw para isakatuparan ang kanyang plano laban kay Tae-chun. Ang susunod na teknik ni Jige ay ang leg grab slam. Kung ang kalaban ay nagtataas ng paa, hahawakan mo ang kanilang binti at ibabagsak sila sa lupa. Sabi ni Jige, ang paggamit ng teknik na ito ay nagpapataas ng tsansa ng panalo mula 5% hanggang 40% simula nang magsimula ang practice session ni Ji-hoon.
Pero sina Huang Mao at Qiu Taeyon ay pumunta sa kanyang bahay at nakita na siya ay may kakaibang training kung saan nag-eensayo siya ng mga galaw sa loob ng maliit na cabinet. Matapos ang isang buwan ng training, malapit nang mangyari ang laban sa pagitan ni Ji-hoon at Chung Tae-chun. Iniisip ni Ji-hoon na uulan ngayon, kaya ang kanyang plano ay maisa sa katuparan ng maayos. Ngunit kapag siya ay lumalaban, malinaw ang panahon at nagniningning ang araw. Napagtanto ni Ji-hoon na kung hindi nagbabago ang kapaligiran, matatalo siya. Kaya't hindi siya nakikipaglaban kundi tumatakbo. Lahat ay nagulat, ngunit tunay na isinasagawa ni Ji-hoon ang kanyang estratehiya. Pumasok siya sa banyo at nagsimulang magbuhos ng tubig mula sa isang tubo. Nakagawa si Ji-hoon ng artipisyal na mad-ulash na larangan ng labanan. Sa simula, hindi siya pinapansin ni Tae-chun, ngunit sa sandaling humakbang siya sa mad-ulash na sahig, nagsimula ng mawala ng balanse. Ngunit hindi rin pinansin ni Ji-hoon si Tae-chun. Si Tae-chun ay hindi lamang isang brawler. Mahusay din siya sa pakikipaglaban ng kamay sa kamay. Kailangan ng isipin ni Ji-hoon ang ibang taktika. Pero mayroon siyang huling trump card. Nagsusuot siya ng espesyal na sapatos na kayang magpanatili ng kapit kahit sa mad-ulash na lupa. Ngayon, handa na si Ji-hoon para sa patas na laban. Ang orihinal na plano ni Ji-hoon ay gamitin ang mad-ulash na ibabaw para limitahan ang galaw ni Tae-chun. Pero napagtanto niya ang isang nakakagulat na bagay. Ang isang propesyonal na mandirigma ay hindi lang sanay sa matatag na lupa. Nakapag-adapt si Tae-chun ng kanyang galaw sa paa sa paraang kaya niyang panatilihin ang bilis kahit sa mad-ulash na ibabaw. Nang nakikipaglaban si Ji-hoon kay Bage, mayroon siyang opsyon na tumakas, pero sa pagkakataong ito, parang hindi siya makatakbo. Sa live chat, isang manunood ang nagkomento, "Tingnan mo, bawat hakbang ni Tae-chun ay tila mad-ulash, pero siya ay talagang nag-aangkop ng kanyang posisyon." Napagtanto ni Ji-hoon na mayroon na lamang siyang isang opsyon, mga sipa sa binti. Pero alam niya na hindi ito magiging epektibo laban kay Tae-chun, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Kaya't paulit-ulit siyang gumagamit ng mga sipa sa binti, na nagdudulot ng pagduduwal kay Huang Mao. Pero ang tunay na plano ni Ji-hoon ay sorpresahin si Tae-chun sa isang malakas na suntok kapag siya ay nagbaba ng pagbabantay. Ito ang parehong teknik na ginamit niya laban kay Bage, at halos magtagumpay ang planong ito. Ayon sa mga turo ni Jige, upang talunin ng isang fighter ng Taekwondo, kailangan mong kontrolin ang kanilang mga sipa. At ang pinakamagandang galaw ay ang leg grab slam. Sa wakas, nahawakan ni Ji-hoon ang binti ni Tae-chun sa tamang pagkakataon at sinubukan niyang ibagsak ito sa lupa. Pero may problema, ginamit na ni Ji-hoon ang galaw na ito kay Bage noon, at siya ay nahulog. Ipinaliwanag sa video ni Jige na nabibigo ang mga tao sa leg slam dahil hinahawakan lang nila ang binti, hindi ang kasukasuan ng tuhod. Pero pinabuti ni Ji-hoon ang teknik na ito sa pagkakataong ito. Tamang hinawakan ni Ji-hoon ang kasukasuan ng tuhod ni Tae-chun at ibinagsak siya sa lupa. Ngayon, may pagkakataon na si Ji-hoon. Ayon kay Jige, kung ibinagsak mo ang kalaban mo, kailangan mong kontrolin siya ng 10 segundo para hindi siya makabangon. At ginawa ni Ji-hoon ang eksaktong yun. Pero sa live chat, may lumabas na mapanganib na komento. Ang tanga ni Tae-chun ay pinapayagan itong mangyari ng sadya. Sa wakas, naiisip ni Ji-hoon na siya ay nanalo sa pamamagitan ng pagtamba kay Tae-chun sa lupa. Pero nagkamali siya ng malaki. Sobra siyang nasasabik. Ang unang pagsasanay ni Jige ay may mahalagang tuntunin. Huwag kailanman maging sobrang tiwala. Laging isagawa ang bawat hakbang ng dahan-dahan at maingat. Sa kanyang sobrang pagtitiwala, sinubukan ni Ji-hoon na kontrolin si Tae-chun bago siguraduhin ang kanyang depensa. At ito ang plano ni Tae-chun. Hindi alam ni Ji-hoon nang mapansin ni Tae-chun ang kanyang espesyal na sapatos. May isang live viewer na nagkomento, ang kaibang ito ay nawawala ang kanyang pinakamalaking bentahe. At iyan mismo ang nangyayari. Iniisip ni Ji-hoon na gamitin ang leg grab slam isang huling beses. Pero sa pagkakataong ito, handa na si Tae-chun. Habang sinusubukan ni Ji-hoon na hawakan ang kanyang binti, isang makapangyarihang umiikot na sipa ang tumama sa kanyang tiyan. Lahat ay nagiging itim bago ang mga mata ni Ji-hoon. Hindi na siya makaisip, at sa sandaling yun, lahat ay iniisip na pormal nang natalo si Ji-hoon. Si Chung Tae-chun ay malapit nang kunin ang streaming account ni Ji-hoon.
Pero si Ji-hoon ay gumawa ng himala na pagbabalik. Ang dahilan ay sinanay ni Ji-hoon ang kanyang mga kalamnan sa core upang sumagot sa sipa na ito. Umakyat siya sa banyo at sinubukang akitin si Tae-chun sa loob. Pero si Tae-chun ay natagpuan ng galaw na ito na napakabobo kaya't siya ay nagsimula ng tumawa. Ginamit ni Ji-hoon ang kanyang pagtawa para sa huling galaw, ang baseball kick, at ang kick na ito ay may sakit sa ng kaisipan sa puso ni Tae-chun. Si Jin Wen-ching, na nanunood ng labanan, ay sa wakas nagbukas ng isang nakakagulat na bagay. Ito ang parehong galaw na ginamit ko sa isang torneo na nagwakas sa karera ni Tae-chun. Sa isang profesional na MMA torneo, natalo si Tae-chun sa galaw na ito. At pagkatapos nun, hindi na siya bumalik sa profesional na ring. At ngayon, ginagamit ni Ji-hoon ang parehong galaw. Sa sandaling makilala ni Tae-chun ang galaw na ito, ang kanyang psikolohikal na trauma ay na-trigger. At walang isip-isip, gumawa siya ng parehong kilos tulad ng isang tao na tapos na. Then, surrender na si Tae-chun. Pero sobrang abala si Ji-hoon sa laban kaya hindi niya nakikilala ang pagsuko ni Tae-chun. Nagsimula nang sumigaw si Hwang Mao, tumigil na, talo na siya. Pero hindi napigilan ni Ji-hoon ang kanyang adrenaline. Sinusunod lang niya ang 10-second rule ni Jige. Pagkatapos, nawala ng malay si Tae-chun. At biglang naisip ni Ji-hoon na kung hindi siya makakapigil, maaaring mamatay si Tae-chun. Sinimulan ni Ji-hoon na buhayin si Tae-chun, minamassage ang kanyang sirkulasyon ng dugo para makabawi. Nang sa wakas ay magkamalay si Tae-chun, agad niyang hinawakan ang leeg ni Ji-hoon. Pero pagkatapos, inilagay ni Ji-hoon ang opisyal na badge watch ng Taekwondo Association sa harap ng siya. Nakita ito, tuluyang napatigil si Tae-chun. Pagkatapos ma-upload ang video ng laban, agad itong umabot ng 3 milyong views. Pero hindi alam ni Ji-hoon na ang viral na video na ito ay magdadala sa kanya ng malaking panganib. Dahil may bagong kalaban na papasok. Habang si Ji-hoon, matapos talunin si Tae-chun, ay sa loob-loob niya ay nag-iisip na marahil hindi kasing lakas si Tae-chun tulad ng iniisip niya. Ang pagdududa niya ay lumitaw dahil nang makita ni Tae-chun ang badge ng Taekwondo Association, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila isang psikolohikal na pagkatalo. Pero pagkatapos, ibinahagi ni Hwang Mao ang nakakagulat na balita. Pare, alam mo ba na si Tae-chun ay naging viral sa internet? Ang clip ng pagkatumba ni Tae-chun ay nag-trending. At sinasabi ng mga tao na kung magla-live streaming si Tae-chun, maaari siyang agad na sumikat. Pero si Tae-chun ay hindi alam ang mga ito dahil naglalaro pa rin siya ng mga video game sa gaming arcade. Sa kabilang banda, si Q-Tian ay nag-e-ensayo ng pagbabago ng tono ng boses niya dahil ang boses niya ay medyo magaspang at parang tatay. Pero bigla na lang siyang tinakat ng isang batang lalaki na naghulog ng fake na ahas, na nagpilit sa kanya na tumugon agad. Ang mga batang ito ay mga content creator na batay sa mga prank na target ang mga estudyante at nag-shoot ng nakakahiya na content para i-post online. Pero nang mapagtanto nilang hindi masyado nakakatawa ang reaksyon ni Q-Tian, binura nila ang video. Gayunpaman, tinutokso nila si Q-Tian at pinagbabantaan siya na kung hindi siya titigil sa kanyang ginagawa, magiging target siya araw-araw. Pagkatapos, pumasok si Hwang Mao, pero hindi niya nagawang labanan ang mga lalaki at binugbog siya. Dumating din si Ji-hoon sa tamang oras, pero nagpasya siya na dapat gamitin ang estratehiya ng pananakot ni Tae-chun. Ngunit sa sandaling malapit na magsimula ang laban, lumitaw si Jin Wen-cheng at tumayo doon, at agad na kumalma ang lahat. Ang resulta ng laban ay opisyal na nagpasya ang mga lalaki na umiwas kay Ji-hoon. Pagbalik, sinabi ni Q-Tian kay Ji-hoon na huwag masyadong mag-alala tungkol sa pangbubuli na grupo dahil sila ay mga tao lang na naghahanap ng atensyon. Ngunit biglang nagalit si Hwang Mao at inakusahan si Ji-hoon na nawala ng pagkakataon na bugbugin sila. Hindi maintindihan ni Hwang Mao kung bakit hindi kumikilos ng marahas si Ji-hoon laban sa kanila. Kulang sa emosyon, sumagot si Ji-hoon na hindi siya makipaglaban ng may galit dahil ang pinakamahalagang pagsasanay ni Jige ay ang kontrolin ng mga emosyon sa gitna ng laban. Pero ang tunay na galit ni Hwang Mao ay ang pagtawanan ng mga tao sa estratehiya ng laban na walang sakit. Tinatanggap din ni Q-Tian na hindi siya nagmamalasakit kung siya ay tinutokso, pero nagagalit siya kapag minamaliit ng mga tao ang teknik ng laban na walang sakit.
Nang gabing yun, naiisip ni Kyutian ang suporta ni Ji-hoon at iniisip ang isang romantikong sandali kasama siya. Pero sa totoo lang, hindi kasing kaakit-akit ni Ji-hoon tulad ng nasa imahinasyon niya. Sa kabilang banda, sa wakas ay nagpa siya si Ji-hoon na makipag-usap kay Bao Wei. Pero biglang lumitaw ang bagong problema. Isang labis na matabang customer na palaging nanghaharas kay Bao Wei ay nagmamatsyag sa kanya. Pumunta si Ji-hoon sa burger shop at sa wakas ay nakilala si Bao Wei. Halatang galit si Bao Wei dahil matagal nang hindi nakipag-ugnayan si Ji-hoon sa kanya. Nagdala lamang siya ng simpleng strawberry sundae, inilagay ito sa mesa sa harap ni Ji-hoon, at umalis nang walang sinabing salita. Nauunawaan ni Ji-hoon na galit pa rin siya, pero napansin ni Bao Wei na may mga nakasulat na linya ng paghingi ng tawad sa kamay ni Ji-hoon. Nakita ito, siya ay napasabog ng tawa. Agad na sinamantala ni Ji-hoon ang pagkakataon at nagsimulang magsalita ng mabilis. Pero ang tunay na problema ni Bao Wei ay hindi ito. Ang problema niya ay umupa si Ji-hoon ng isang bagong editor na isang babae at cute siya. Pagkatapos, dumating si Kyutian. Nagtaka si Bao Wei nang makita ang kanyang cute na mukha. At pagkatapos direktang ibinigay ni Kyutian kay Bao Wei ang regalo na ginseng. Sabi ni Kyutian na mababa ang emotional IQ ni Ji-hoon kaya't siya ang nagdala ng regalo para sa kanya. Kinabukasan, aksidenteng nahulog si Bao Wei habang sinisikap na umiwas sa ahas at na-spray ng kanyang bukong-bukong. At saka ang mga prankster na tinarget si Kyutian kanina ay lumapit kay Bao Wei at sinabing maaari umabot sa viral ang kanilang video. Nakita ito, si Jin Wenqing ay biglang nagalit at nagplano na sakalin ang mga lalaki. Pero dumating din si Ji-hoon doon at nagdesisyon siyang gawing streaming content ito. Plano ni Ji-hoon ang isang live stream upang ilantad ang mga prankster sa publiko. Sa pamamagitan ni Huang Mao, nalaman niya na sila ay mga influencer na may 700,000 na tagasunod na mukhang magalang online pero talagang lumikha ng content na pambulas. Kung direktang makipaglaban si Ji-hoon sa kanila, maaari siyang tingnan bilang kontrabida. Kaya't lumikha siya ng isang estratehiya kung saan pinipilit niyang ilantad ang kanilang sarili. Nakita niya ang isang estratehiya sa laban na isa laban sa marami sa mga video ni Ji Geng ngunit tila hindi ito makatotohanan sa kanya kaya't ayaw niyang subukan ito. Ngayon, nais ni Ji-hoon na kumuha ng matalino na paghihiganti. Sinimulan ni Huang Mao na masusing suriin ang mga lumang video ng mga prankster at nadiskubre niya ang isang nakakagulat na bagay. Marami sa mga viral na video ng mga prankster ay peke. Halimbawa, isang video kung saan ang isang gangster ay nananakot sa isang babae sa elevator. Ang buong video ay 2 minuto ang haba ngunit ang pinakamataas na palapag ng gusali ay pang 7 lamang kaya hindi dapat tumagal ng ganon. Ito ay nagpapatunay na ang babae ay talagang isang biyarang aktres. Isa pang video kung saan ang mga prankster ay tumawag sa pulis para pahinain ang isang lalaki sa paninigarilyo. Pero ang tunay na dahilan ay tumawag sila sa pulis at sinabi na may nahanap silang wanted na kriminal. Pero nang pumunta si Huang Mao sa istasyon ng pulisya, nalaman niya na ang mga prankster na ito ay nagbibigay pala ng maling impormasyon sa pulis. Sinabi nila sa pulis na nakita nila ang isang wanted na kriminal, kaya dumating ang pulis. Matapos kolektahin ang impormasyong ito, inihanda ni Ji-hoon ang isang plano para ma-strap ang mga prankster sa kanilang sariling laro. Tapos si Lu Mei, isang sikat na streamer, ay lumapit mula sa likod at tinanong sina Ji-hoon at Huang Mao kung kailan sila magkakaroon ng live stream kasama siya. Nagbahagi si Lu Mei ng ideya para sa isang bagong prank video kung saan magpapanggap siyang nagbuhos ng kape sa isang babae. Ngunit tinatanggihan ni Ji-hoon ang ideyang ito dahil gusto niyang lumikha ng video laban sa mga peking prankster, hindi para lumikha ng mas maraming peking prank. Sa susunod na araw, aktwal na nag-shoot ng video si Lu Mei kasama ang grupo ng prankster. Pinapaniwalaan niya sila gamit ang kanyang akting at nagpapanggap na interesado sa paggawa ng peking nilalaman. Ngunit nang hayag ang aminin ng mga prankster na lahat ng kanilang mga video ay nakasulat at pinapahamak lang nila ang publiko para kumita ng pera, tahimik na nagsimula si Lu Mei na mag-record upang ilantad sila. Nagsimulang humiling ang grupo ng prankster kay Lu Mei na gumawa ng peking video kasama si Ji-hoon. Kahit hindi sila naniniwala na talagang tinalo ni Ji-hoon si Chung Tae-chun. Sinasabi nilang ang laban ni Ji-hoon ay nakascript at siya ay isang peking bayani. Nag-aaway si Lu Mei sa kanila na hindi peke si Ji-hoon.
Pero wala silang pakialam ang grupo ng mga prankster. Kailangan lang naming i-edit ang video para magmukhang lahat ay peke. Nang tumanggi si Lumei na suportahan sila, inilabas ng mga prankster ang isang lumang recording kung saan pinagtatawanan niya ang audience. Pero nag-bluff si Lumei. Mayroon din siyang lihim na naitalang video kung saan umaamin sila na scripted ang kanilang content. Nang magulat ang grupo ng mga prankster dito, pumasok si Ji-hoon at Hwang Mao. At dito opisyal na nagsimula ang laban. Pagpasok ni Ji-hoon, ang kanyang presensya ay lumilikha ng ibang aura. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Hwang Mao na ang kumpiyansa ni Ji-hoon ay umabot sa ibang antas. Ang leader ng grupo ng mga nagbibiro, si Hat Guy, na tila ang pinakakaraniwang kasama sa laban, ay biglang nakakaramdam ng nerbiyos. Ito ay isang mental na trick na natutunan ni Ji-hoon mula sa mga video ni Jige. Ipinaliwanag ni Jige ang isang konsepto na tinatawag na mantis strategy. Sa kalikasan, gumagamit ang isang mantis ng labis na galaw upang takutin ang kanyang mga kalaban para manalo ng hindi nakikipaglaban. Ginagawa ni Ji-hoon ang pareho. Ginagamit niya ang kanyang body language upang ipakita na siya ay isang propesyonal na mandirigma. At ang grupo ng mga nagbibiro ay nahulog sa taktika na ito. Ngunit bigla, may isang hindi inaasahang problema. Ang mga pad na nagpapataas ng taas sa sapatos ni Ji-hoon ay nahulog. Ngayon, napagtanto ng grupo ng mga prankster na si Ji-hoon ay nagpapanggap sa kanyang taas at pananakot. Kailangang umatras ni Ji-hoon at pumasok sa isang makitid na eskinita para gamitin ang susunod na teknik. Pagpasok sa makitid na eskinita, ginamit ni Ji-hoon ang low kick technique na kanyang pinractice sa loob ng isang buwan. Si Jin Wenqing, na nanonood ng live stream, agad na nag-anunsyo na nanalo si Ji-hoon. Pero nalilito ang iba, mukhang mahina si Ji-hoon sa pisikal. Paano siya mananalo? Ipinaliwanag ni Jin Wenqing na si Ji-hoon ay nagpraktis ng 10,000 low kicks sa loob ng isang buwan. At ang lalaking tinamaan ng low kick ay talagang na-paralyze. Pero hindi siya nahuhulog sa lupa dahil sa kanyang ego. Isang lalaki ang tinamaan din ng low kick. At hindi rin siya makalakad. At saka, lahat ay napagtanto na si Ji-hoon ay naging mapanganib na mandirigma sa loob lamang ng isang buwan ng pagsasanay. Pero pagkatapos, may isa pang nakakagulat na pagbubunyag. Ang ikatlong lalaki sa laban ay hindi tinamaan ng anumang kick, pero hindi rin siya kumikilos. Agad na inannounce ng MMA coach ni Jin Wenqing, ang lalaking ito ay naistorbo sa takot. Ang Hat Guy, na leader hanggang ngayon, ay mentally na bumagsak dahil hindi niya maintindihan kung maaari talaga siyang manalo sa laban o hindi. At saka, pumasok si QTN at kumidnap ng isang tao. Agad na sumuko ang prankster group. Ang laban ni Ji-hoon ay biglang naging viral sa livestream, umabot ng 2 milyong views. Ang grupo ng mga prankster ay permanenteng ipinagbawal. At sa wakas, nakakuha si Ji-hoon ng isa pang panalo. Pero biglang may lumitaw na isa pang malaking problema. Ang manliligaw ni Bao Wei ay bumalik. Siya yung parehong matabang lalaki na nangiistorbo sa kanya noon. Nang malapit ng atakihin si Bao Wei, dumating si Jin Wenqing para iligtas siya. Pero ang timbang at puwersa ng manliligaw ay sobrang lakas na nahulog si Jin Wenqing. Direktang nakialam si Ji-hoon. Pero sobrang lakas ng manliligaw kaya madali niyang nahulog si Ji-hoon na parang cotton candy. At pagkatapos, dumating ang pulis at inaresto ang manliligaw. Pero pagkatapos ng laban na ito, ganap na bumagsak ang kumpiyansa ni Ji-hoon. Naiintindihan na ni Ji-hoon na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga laban sa totoong mundo at mga laban sa internet. Pumasok siya sa pagdududa sa sarili pagkatapos ng laban na ito. Ipinaliwanag ni Hwang Mao sa kanya na minsan ang pagtawag sa pulisya ang pinakamahusay na opsyon. Pero pagkatapos, nagbahagi si QTN ng isang nakshock na balita. Gumawa ang stalker ng viral post na nagtatawa sa pagkatalo ni Ji-hoon. At sa internet, sinasabi ng lahat na si Ji-hoon ay kaya lamang manalo sa mga nakascript na laban. Opisyal na nagkaroon ng emosyonal na pagkabasag si Ji-hoon. At pagkatapos, nanood siya ng isa pang video ni Jige. Baguhan versus profesional na manlalaban. Direkta sinabi ni Jige, kung ikaw ay baguhan, hindi mo kailanman matatalo ang isang profesional na grappler. Ji-hoon sa wakas ay napagtanto na siya ay nalulong na sa pakikipaglaban. At ngayon, nagsimula siya ng livestream at opisyal na inanunsyo, babalik ako upang talunin siya.
Napagtanto ni Ji-hoon na hindi mo matatalo ang isang propesyonal na manlalaban sa pamamagitan lamang ng lakas. Ang mga manlalaban ay nag-e-ensayo ng bawat bahagi ng kanilang katawan, kabilang ang kanilang footwork at grip techniques, sa napakataas na antas. Maliwanag na ipinaliwanag ng video ni Jige na kung haharapin mo ang isang manlalaban, isang opsyon lamang ang pwede, tumakbo. At iyon ang eksaktong ginawa ni Ji-hoon, umatras ng walang pag-aalinlangan. Sa simula, akala ni Huang Mao na maaaring gumagamit si Ji-hoon ng bagong estratehiya, tulad ng ginawa niya laban sa ang grupo ng mga pahirap. Pero pagkatapos, ipinaliwanag ni QTN na ang mga wrestler ay may isang pangunahing ehersisyo na tinatawag na mabilis na tatakbo sa buhangin. Ibig sabihin nito ay hindi lang basta tumatakbo ang isang wrestler, kailangan din nilang manatiling matatag sa anumang lupa. Agad na napagtanto ni Ji-hoon na kahit anong sipa ang kanyang ilabas, hindi pinapansin ng kanyang kalaban ang mga ito. Literal na binuhat siya ng wrestler na parang candy at itinapon siya sa lupa. Nakauntog sila, at pagkatapos ay sinubukan ni Ji-hoon ang isang huling desperadong galaw, ang baseball kick. Pero, may hindi inaasahang problema na lumitaw. Ang leeg ng kanyang kalaban ay sobrang ikli at makapangyarihan kaya walang epekto ang sipa. At pagkatapos, nagbigay ng babala ang wrestler, huwag mo akong hawakan. Kinuha ni Ji-hoon ang babala ng mambabato bilang kahinaan at sinubukan niyang direktang saksakin siya sa ulo. Pero ito ay isang bitag. Agad na ibinato ng mambabato si Ji-hoon sa isang back slam. Literal na umiiyak si Huang Mao dahil iniisip niyang nab-fractured ang mga buto ni Ji-hoon. Pero pagkatapos, lahat ay nagulat muli. Kinuha ng mambabato ang isang bagay na parang gulugad. Sumabog ang chat sa live stream. Oh my God, kinuha niya ang spinal cord ni Ji-hoon. Pero ang totoo ay nakasuot si Ji-hoon ng protective gear na sumisipsip ng epekto. Ngayon ay opisyal ng handa si Ji-hoon na isagawa ang kanyang huling galaw. Ang pinakamalakas na atake ng Taekwondo, ang back kick. Si Ji-hoon ay talagang pumunta sa Taechun upang sanayin siya. Noong una, hindi siya pinansin ni Taechun. Pero nang pag-usapan ni Ji-hoon ang kahalagahan ng Taekwondo, pumayag na siyang sanayin siya. Ang pinakamalaking pagkadismaya ni Taechun ay ang modernong mga estilo ng laban ay itinuturing ang Taekwondo. Pati ang kanyang sariling dojo ay sarado na, at may mga klase ng coaching na nagsimula roon. Kaya naman, nang sinabi ni Ji-hoon, gagawin kong sikat ang Taekwondo sa mga live streams, mas emosyonal na pumayag si Taechun. Pagkatapos matutunan ang lihim na teknik ng back kick, sa wakas ay ginamit ito ni Ji-hoon. At ang kick na ito ay tumama ng diretso sa mukha ng wrestler. Nang makita ang sipa na ito, ang manlalaban ay pumasok sa ganap na galit. Ang kanyang psychological barrier ay bumagsak, at sinimulan niyang buhatin si Ji-hoon nang walang pag-iisip. Ang live chat ay tuluyang tahimik. Inihahanda ng manlalaban si Ji-hoon para sa isa pang nakasisirang galaw. Ang super throw. Sa pagkakataong ito, wala si Ji-hoon sa anumang protective gear, ibig sabihin kung tatama sa kanya ang sipa na ito, maaring mapunta siya sa ospital. At saka, sa wakas naisip ni Ji-hoon na mayroon na lamang siyang isang pagpipilian. Tumayo sa kanyang pwesto, binuhat ng manlalaban si Ji-hoon. Pero sa sandaling yun, ang mukha ni Ji-hoon ay ganap na walang takot. At saka, nag-atubili ang manlalaban. Ang live stream chat ay tuluyang tahimik dahil lahat ay nakatingin sa isang halimaw na mandirigma. Itinigil ang kanyang atake. At pagkatapos, tuluyan ang inihiga ng wrestler si Ji-hoon. Ang wrestler, na nakikipaglaban lamang para sa kasikatan sa social media, ay ibinubunyag ang kanyang tunay na dahilan. Gusto kong sumikat para makahanap ng girlfriend. Nang marinig ito, lubos na naisip ni Ji-hoon na ang wrestler ay isang insecure na tao na gustong ipakita na siya ay malakas. Ngunit sa chat ng live stream, libu-libong mga komento ang humihikayat sa kanya. At pagkatapos, nagbigay si Ji-hoon ng ilang magiliw na payo. Hindi pa nga nagsisimula ang karera mo sa YouTube. Naging emosyonal ang wrestler nang makita ang suporta sa live stream at opisyal na inanunsyo na siya ay aalis na sa pakikipaglaban. Ang live stream ni Ji-hoon ay opisyal na nagtatala ng record at naging viral. Ngunit sa paglalakbay na ito, nakamit niya ang pinakamahalagang kaalaman. Ang labanan ay hindi lang isang saya. At pagkatapos, nagbigay si QTN ng nakakagulat na balita na may bagong mandirigma na humamon sa kanya.
At sa eksenang ito, nagtatapos ang Season 1 ng anime na ito. Kung nagustuhan mo ang anime na ito, pak-ilike ang video at mag-subscribe sa channel.